の対戦なんていつ組まれるいつ組まれるって言われてるんですか。 Pati itong si Mr. Masayuki Ito, ang promoter ng former 3 Division World Champion na si Janriel Casimero, ay nabigay na ng fight update kay Casimero at nabigay din ng reaksyon sa mapait na sinapit ni Vincent Asulabio sa kamay ni Junto Nakatani. Good news naman kay Manny Pacquiao na tinabugan ng undisputed sa dalawang mga dibisyon at undefeated pa na si Naoya Inoue bilang the best Asian athlete in 21st century. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang video na uploaded sa YouTube channel na Treasure Boxing Promotions na pagmamayari ng promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito. Ay ito ang mailang mga screenshots mula sa Japanese to English translation. Kaya naman ibabagi ko na lang sa inyo mga kwento kung ano nga ba ang mga ito. Ibinunyag ng promoter ni Casimero na marami na ang nagtatanong kung kamusta na si Casimero, kailan ang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona ng Angas ng Pinas, at higit sa lahat, sino nga ba ang makakalaban ni Casimero. Well, kakwento, ibinunyag ng promoter na meron na silang binigyan ng offer na boksingero para kasahan itong si Casimero. Pero dahil wala pang final na desisyon ang kampo nila, ay ninais ng promoter ni Casimero na bibigyan niya ng deadline ang naturang boksingero kung talaga bang kakasa ito o hindi. At katunayan ay binigyan niya na 1 o 2 mga araw ang kampo ng boksingerong ito kung ano nga ba talaga, kakasa nga bang talaga o atras na. Dahil kung hindi ay pupunta na sila sa susunod nila na hakbang. Ibinunyag ng promoter na meron talaga silang pinaka-target na kalaban na dapat yun yung pinakamagandang laban ang matutunghayan kung magtapat na sila ni Casimero. Kaya lang, ang target nila na boksingero ay parang hindi pa sigurado. Tila ba, atras sa bante ito, wala talagang fix na desisyon kung talagang kakasabang talaga, kaya naisipan niya na magbigay na dapat ng deadline para mas mapapadali na malaman nila kung ano nga ba talaga ang kanilang desisyon. Pero kung sakaling atras ang panibagong tinatarget nila, ay tutuloy nila ang orihinal nila na plano sa naka-negosasyon na nila na boksingero. Kumbaga, may plan A, plan B at plan C na kasi ang promoter ni Casimero para makasiguro ang muling pagbabalik ng Angas ng Pinas sa ibabaw ng lona. Kumbaga sa ngayon ay tila ba, naghanap pa ng syempre, mas nikalibreng boksingero ang promoter ni Casimero bilang pantapat sa kanya. Bagamat may naka-negosasyon na silang kalaban, pero sinusubukan pa ng promoter na mas lalamangan pa ang kalibreng meron ang boksingerong harapin ni Casimero na naka-negotiate na nila. Kaya ang sabi ng promoter ni Casimero, yaba, abangan na lang ang susunod nila na video na pag-uusapan nila ang iba pang mga detalye patungkol dito. Samantala, naisali naman sa kwentuhan nila ang sinabi ni Asulabio kay Nakatani. Nagulat ang promoter ni Casimero nang biglang bumagsak itong si Asulabio at sa tingin niya ay illegal blow kaya bumagsak ang ating pambato. Pero nang nakita niya sa replay ay napaka-timing talaga ng pagpasok ng suntok ni Nakatani sa bandang tiyan ni Asulabio. Pero ayon sa kanya, ay bihira lang na kaagad babagsak ang boksingero pag natatamaan dyan. Dahil ang patama na yan ay napaka-basic lang. Pero dahil sa magandang timing kaya doon bumagsak si Asulabio. Mga kakwento, congratulations sa ating pambansang kamao na si Pacman. Dahil talagang ang mga achievements ni Pacman ay hindi matatawaran. Kahit ilang beses man ay binida ni Bob Arum ang halimaw ng Japan, na kesyo undisputed na at walang talo pa, pero boom panis sila dahil si Inoue ay nabasura at si Pacman ang pinarangalan syempre ng ESPN the best Asian athlete sa 21st century. Sinsya na mga post kasi nasingitan talaga tayo, parang ganon. Ang akala kasi namin mahina lang si Natakane, yun pala malakas. Kasi sobrang talino mo. Sobrang talino mo kasi. 'Di ba? Sinasabi-sabi niyo pa na times 10 yung lakas. Mahina lang, kayang-kaya yung suntok ni Natakane. Tapos mas mas malakas ka doon, times 10 yung lakas mo kaysa kay Natakane. Aba, tapos sinasabi mo pa na pang-fitness lang yung mga yung training ko. Pang-fitness lang yung mga training na, pero hindi kami natalo. Hindi kami never din kami nagmamalaki sa mga ganyan. Dapat mag-sorry ka. At tandaan mo to, boy, times 10.
Pagdating sa laban, hindi lakas ang papairalin. Boy times 10. Boy times 10. Hindi lakas ang papairalin pagdating sa laban. Utak. Boy times 10. Yung lakas, 30% lang yan. Ang utak, 70%. Dapat kung nasa laban ka, yung utak yung pagganahin mo, hindi lakas. Masyado mo kasing pinagmaliit yung kalaban. Bakit di ko alam bakit naisip mo yung di ko alam, wala ka namang isip ata. Naisip mo pa yung ikaw yung bihado. Samantalang 'di ba tinalo ka ni Jason Moloney. Si Jason Moloney pinataob lang niya natakan eh. Tapos pinagsasabi-sabi mo na na times 10 yung power mo. Kasi yung pagkakasabi yung times 10, mas malakas pa kayo kay natakani eh. Yun nga, sinasabi ko na nga sa inyo, o sige, sakyan namin sinasabi ninyo na mahina lang natakani. Bakit bakit hindi ka na tumayo? Kung mahina lang. Kalimutan na natin yung malakas na malakas. Sakyan na lang natin sinasabi niyo mahina. Sabihin natin, bakit ka nagdrama? Kasi hindi malakas eh. Tapos, yung mukha mo nung natamaan sa tiyan, inamoy mo na yung kilikili ng referee. Kasi para ka siguro, mawala yung mo, sakit sa tiyan. Inamoy mo na yung kilikili. Nagtago ka na sa kilikili ng referee. Kasi, nakakaano lang kasi guys, kasi sila pa yung talo, 'di ba? Siya parang pagkatapos ng laban para pang siya yung panalo. Di ko alam kung yung mga kasi yung kasi yan na yan sa pinagsasabi ni Tai. Kawawa ka diyan. Nasabi ko sa iyo. Yan yung dinikitan mo, kawawa ka diyan. Masisira yung pangalan mo. Masisira ka sa mga tao. Sira ka na nga sa laban, dinagdagan mo pa. Ako hinto na sana ako sa iyo, hinto na ako sa iyo kasi wala namang wala tayong mapapala dito ba. At yan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Nick Martinez, kay kakwentong GHJ, kay kakwentong Ernesto Dian Kinay, kay kakwentong Mando, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.